Hello, magandang gabi. Ang ating pag-usapan ay si Chis Escudero. Yan po yung tungkol sa binabato sa kanyang akusasyon na siya ay may inaalagaan na kontraktor at binibira siya sa inalagaang kontraktor na nakakuha ng 5 billion na kontrata sa flood control projects ko. No? At ang pangalang kontraktor si Lubiano at ang kanyang pag-ari ay Centerways Construction. Ngayon dito siya binabanatan at ang sagot naman ni Chis, wala naman siya pakialam doon kung nag-bidding, hindi naman siya nakialam paano siya nanalo itong kontraktor. Pangalawa, although inamin niya nan, sa kabila ng lahat na nagbigay sa kanya ng 30 million na pangkampanya nung tumakbo siya pagka-senador noong 2019. Kasi bago yung gobernador siya sa Sorsogon. Yung kontraktor na ito, kababayan na taga-Sorsogon din. Pero sabi niya, dinidismiss siyang wala yun. Walang problema doon at walang issue. Kundi, siya ay tinitira lamang dahil sa kay Sara Duterte. Dahil po sa kanyang speech na maraming nasaktan ng mga tao, na mga sa House of Representatives. So, tingnan natin ito. Ito pakinggan po natin ang pinalabas na balita patungkol kay Chis Escudero, patungkol sa mga tinatawag na flood control issues. Ito po. At ako pala sa tirador, naninirador ng mga tiwali sa mamamayan natin. Ang tiwali sa lipunan. So, nakita na natin. Okay, full blast. Budget insertions hanggang sa questionable flood control projects, tila hindi nilulubayan ng kontrobersya si Senate President Chis Escudero. Lumabas ang koneksyon ni Escudero sa isang contractor sa kanyang baluarte na Sorsogon. Sa kabila niyan, hugas kamay si SP at naniniwalang siya'y being singled out. Narito ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Inamin ni Senate President Chis Escudero, campaign donor niya ang may-ari ng isa sa top 10 ng mga kontraktor ng flood control projects na nakakopo ng malaking porsyento mula sa budget ng flood control projects ng pamahalaan. Siya, si Lawrence Lubiano, ang presidente ng Centerways Construction and Development Inc., na pampito sa 15 contractors na nasa listahan ni PBBM. Kinikilala ko, kaibigan ko, kababayan ko, tiga Sorsogon, contractor siya. Pero ang nakuha niya ay 5.4 billion di umano. Sa mga naunang press conference ni SP Chis matapos ang sona ng Pangulo, sinabi niyang wala siyang kakilalang taga-Senado na government contractor. Aabot ng 30 billion pesos ang dineklarang donasyon ni Lubiano sa pangangampanya ni Escudero noong tumakbo siyang senador taong 2022. Gobernador ng Sorsogon si Escudero mula 2019 hanggang 2022. Matapos ang kanyang 2 termino sa Senado, nakakuha ang kumpanya ni Lubiano ng halos 3.4 billion na flood control projects para sa Bicol Region noong 2020 hanggang 2022. At karamihan dito ay mga proyekto sa lalawigan ng Sorsogon. Mabilis namang tinanggi ni Escudero na may kinalaman siya para makuha ng Centerways ang nasabing mga proyekto. Ang pinag-uusapan 2022 budget. Ginawa ang 2022 budget ng 2021 Congress. Hindi pa ako bahagi ng 2021 Congress at that time. Governor pa ako sa aming lalawigan. Kung pag-uusapan mo ay budget ng 2022, ginawa yan ng 2021. Wala akong kinalaman kaugnay sa program of work, pag-bid, pag-award. Ang binibid at award namin ay mga programa at proyekto ng lalawigan noon ng Sorsogon, kung saan procuring entity ang Sorsogon Provincial Government. Wala kaming kinalaman sa National Government Agency procurement. Kabilang na ang pagbabayad. Hindi nga ako bahagi ng Kongreso. Mistulang pinagtanggol din ni SP Chis ang Centerways sa pagmamaliit sa nakuha ng kumpanya. Kumparaan niya sa higit sa 500 billion pesos na kabuang budget na inilaan para sa mga flood control project. Wala pang 1% ng kabuang pondo na sinasabi ng Pangulo sa flood control. Ang tanong ko,
Bakit pinagtuunan ng pansin yon? Yung 1% pa talaga, hindi yung 99%? Tinawag niyang malisyoso ang artikulong nag-uugnay sa kanya at sa Centerways Construction. Demolition job lang daw ito nang nasa Kamara para mapalitan siyang SP. PR job na nakatuon laban sa akin at tulad ng babala na isang kapwa ko senador na ito'y gagawin upang tiyakin na maalis ako sa pwesto at nang pag-final muli daw yung impeachment ay wala na ako dito pagdating ng February 6. Pumutok ang issue sa umano'y maanomalyang flood control projects ng ibalita ng politiko at billionaire news channel ang sinasabing ham and cheese insertions sa 2025 budget. Agad namang napuna ng mga netizen ang pag-amin ni SP Cheese na tumanggap siya ng donasyon mula sa kaibigang presidente ng Centerways Construction para sa kanyang pangangampanya noong 2022. Nakasaad kasi sa Section 95 ng Omnibus Election Code, bawal sa isang kandidato ang tumanggap ng donasyon mula sa individual o kumpanya na may kasalukuyang kontrata sa gobyerno. Si SP Cheese ay isang abogado. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Abante. So yan ang mga tira kay Cheese Escudero. Ang tinitira niya dito yung sa House of Representatives ang tumitira sa kanya. At sinasabi niya rin na yung kanyang speech sa pagboto na i-archive ang impeachment laban kay Sara, yun na nakita niya na binabanatan siya. So, pakinggan natin yung kanyang speech na tinutukoy ni SP Cheese na siyang dahilan kung bakit siya ay tinitira sa ngayon. O ika nga, sabi niya, galit na galit sa akin mga yan. Ito. Pakinggan natin ang speech niya. Thank you, Mr. President. Distinguished colleagues, sa mga minamahal nating kababayan. For many of us, the past 2 weeks have proven to be an exasperating, mentally and emotionally exhausting experience. Both sides have fought bitterly at the dialectical struggle to articulate what they respectively believe to be the correct position or view on the issues involved. Passions had run high as demonstrators, whether for or against impeachment, took to the streets armed with their familiar slogans and chants to air their voice on the matter. Various sectors of society, from business, retired military, academe, denominations of faith, offered suggestions for a return to a state of normalcy in the official relations of governmental branches. Through all these, and as early as the time when the articles of impeachment had been constituted, the court was specifically asked, told, urged, and argued to take no action of any kind and form with respect to the prosecution by the House of Representatives of the impeachment complaint. When the present petitions were knocking, so to speak, at the doorsteps of the court, the same clamor for non-interference was made through what are now arguments of lack of jurisdiction, non-justiciability, and judicial self-restraint, aimed at halting the court from any move that may have a bearing on the impeachment proceedings. The court did not heed the call to adopt a hands-off stance as far as the question of constitutionality of initiating the impeachment complaint is concerned. What lies in here, is an issue of genuine constitutional material which only the court can properly and competently address and adjudicate in accordance with clear-cut allocation of powers under our system. The claim, therefore, that the court, by judicially entangling itself with the process of impeachment, has effectively set up a regime of judicial supremacy is patently without basis in fact and in law, because it is not at all the business of the court to assert dominance, judicial dominance, over the other two great branches of government. Rather, the raison d'etre of the judiciary is to complement the discharge by the executive and legislative of their own powers to bring about ultimately the beneficent effects of having founded and ordered our society upon the rule of law. Mr. President, distinguished colleagues, the institution that is the Supreme Court, together with all other courts, has long held and been entrusted with the judicial power to resolve conflicting legal rights regardless of the personalities involved in their suits or actions. The court has dispensed justice over the course of time,
unaffected by whomsoever stood to benefit or suffer therefrom, unafraid by whatever imputations or speculations could be made to it, so long as it rendered judgment according to the law and the facts. No one is above the law or the Constitution. This is a basic precept in any legal system which recognizes equality of all men before the law as essential to the law's moral authority and that of its agents to secure respect for and obedience to its commands. Perhaps there is no other government branch or instrumentality that is most zealous in protecting that principle of legal equality other than the Supreme Court, which has discerned in its meaning and ramifications through its application of numerous cases, especially the high-profile kind in the annals of jurisprudence. The Filipino nation and its democratic institutions have no doubt been put to a test once again by this impeachment case. Accordingly, the court resorted to no other than the Constitution in search for a solution to what many feared would ripen to a crisis in government. Sa muli, magandang gabi po sa ating lahat. Hindi ko po salita mga sinambit ko na ilang minuto. Yun po ay paraphrase at halos eksaktong quotation ng salita ni dating Justice Conchita Carpio Morales sa Francisco. Ayan, tinira si Justice Conchita Carpio Morales tungkol kasi sa Francisco. Kasi iba na ngayon ang mga tayo ni Francisco Morales. Ruling na kinatigan ng mayoriya ng mga miyembro ng Korte Suprema, kabilang na si dating Chief Justice Puno, dating Justice Carpio, dating Justice Ascuna, dating Justice Panganiban. Ano nga ba itong Francisco ruling na pinag-uusapan natin to? Ano nga ba ang pinagkapareho, pinagkaiba nito sa kasalukuyan nating hinaharap? At bakit ko ba ito tinatanong? Ginoong Pangulo, bahagi ako ng Kongresong nagtangka na i-impeach si dating Chief Justice Davide. Bakit ko sinabing tangka? Dahil pinigilan po kami ng Korte Suprema. In-enjoin at nag-issue ng TRO ang Korte Suprema at ito yung desisyong yun. Francisco, case na palaging sinasite po natin. Ano bang pinagkapareho? Ang aligasyon laban sa nasasakdal noon na si Chief Justice Davide, kaugnay din ng corruption. Daang milyon din. Ang pinag-usapan, initiation of impeachment, na dapat sole prerogative din ng Kamara. Ang pinag-usapan, ano bang definisyon ng initiation na dapat sole jurisdiction din ng Kamara? Ang tanong ko po ay simple. Noong mga panahong yun, nasaan po lahat na nagre-reklamo ngayon at nagko-question sa desisyon ng Korte Suprema? Yung mga mahistradong nagko-question ngayon na retirado na, bumoto sila pabor doon. Subalit ngayon, tila nag-iba ang posisyon. Ano nga ba ang pinagkaiba kung meron man? Klaro ang pinagkaiba. Iba ang pangalan ng nasasakdal. Today, Mr. President, distinguished colleagues. So ang punto sa dito, kung hindi si Sara ang nasasaktal, hindi maging iba yung opinion nila ni Antonio Carpio, Conchita Carpio Morales, si Adolfo Ascuna, si Renato Puno na dating Chief Justice, at saka si Artemio Panganiban na dating Chief Justice. The very supremacy of the Supreme Court is being called into question, and with it, the very foundation of the rule of law. As Senate President and as a member of this chamber, and as a member of the bar, I will not sit idly by and allow this. At stake is the very idea that justice should be governed by laws that apply to all, equally to all, rather than the whims and caprices of public opinion. As Justice Frankfurter once said, if one man can be allowed to determine for himself what is law, every man can. That means first chaos, then tyranny. Legal process is an essential part of democratic process. Whether it's a mob or a minority, bias and prejudice blinds, divides, and destroys. Former U.S. Supreme Court Justice Sandra Day O'Connor also said it best. The law provides necessary continuity amidst our constantly shifting political landscape. It guarantees everyone will be treated equally, whether they are in today's or yesterday's majority, so they know what to expect, whether what they do is popular or unpopular at that time. The courts, Mr. President, with the Supreme Court at the helm, are the guardians of the rule of law, making sure everyone plays by the same rules and receives equal justice.
for the rule of law to prevail, the High Court must act as a compass, not as a political cheerleader, impartially applying the law by calling out violations, not swayed by public opinion or political allegiance. Respect for the rule of law, Mr. President, requires all of us to adhere to final or immediately executory decisions of the court, even when there is a winner and a loser, to avoid deadlocks and maintain legal order. Respect for the rule of law does not bar disagreeing with court decisions, nor from forming our own opinions on the meaning and intent and letter of the spirit of the Constitution. However, we must also have the humility to accept when we are wrong once the Supreme Court has already decided. Respecting the court only when you win or when it aligns with your belief is not respect for me. It is plain arrogance or if at all, a power play. So kumbaga, tinitira niya yung mga ito dahil ang desisyon ng Supreme Court ay labag sa kanila ay hindi na nila ginagalang. Cherry-picking court rulings destroys the judiciary's purpose. Disobeying the High Court's decision is a violation of the law because under our Constitution, decisions of the Supreme Court form part of the law of the land. Article 8, Civil Code. I made these remarks, Mr. President, amidst recent calls for this august body to disregard the Supreme Court's recent ruling in Duterte v. HOR. These calls for judicial disobedience have been aided and abetted by so-called legal luminaries and experts who fancy their wisdom and knowledge of the Constitution as better, higher, more supreme than that of the Supreme Court. Miyembro po ba sila ng Supremist Court? Miyembro po ba sila ng Super Supreme Court? Sa pagkakaalam ko po, iisa lamang ang Korte Suprema. At ayon sa ating konstitusyon, Korte Suprema ang bukod tanging pwedeng makapagsabi kung ano ang kahulugan ng ating saligang batas. Walang iba. Allow me to demonstrate, for example, Mr. President, the legal gymnastics these people have been undertaking. In the past, and I have borne the brunt of this, sabi nila, forthwith ang sinabi sa Senado, ibig sabihin yan agad-agad. Despite the rulings of the Supreme Court that say it is within a reasonable time. Pero doon na tayo sa agad-agad. Sabi ng rules ng House, dapat i-refer ng SecGen immediately sa Speaker. 2 buwan bago niya ginawa yun. Oh, okay lang sa kanila. Hindi naman sila nagreklamo. Immediately po ang gamit ha. Hindi forthwith. Sabi naman ngayon ng Korte Suprema, immediately executory. Ay, teka lang. Dito, yung immediately, nakalagay kasi sa rules ng House of Representatives sa pagdating sa impeachment. Ang tanong kung kailan ipasa, ilagay sa order of business ang nasampang reklamong impeachment. Nakalagay immediately, tapos ang sagot naman ni Secretary General Reginald Velasco ay reasonable time din daw. Pareho din sa forthwith. Hintayin muna natin. Hindi pa final. Kapag ka-convenienteng gamitin yung mga salita pabor sa posisyon nila, edi okay lang. Kapag ka hindi naman, ay hindi rin. Hindi po ganun dapat yon. Hinihiling nila ngayon sa Senado na ipagpaliban muna ang anumang aksyon para intayin ang anumang desisyon ito kaugnay sa motion for reconsideration na inihain ng Kamara sa Korte Suprema. Subalit tulad ng naipaliwanag na kanina kaugnay ng motion na pinagbobotohan natin ngayon, kung magbago man ang Korte Suprema sa kanilang desisyon na unanimous noong July 25, 2025, meron pong paraan at proseso pa ang Senado para sundin ang bagong desisyon yan ng Korte Suprema kung sakasakaling mangyayari po yan. In the past, it was also said, nauna nagsalita si Senator Bato, bawal daw at walang karapatan mag-motion ang sino mang senator judge dahil trabaho daw ng depensa yon. Bakit yung mga parehong tao yung pinag-uusapan? Dapat maghain tayo ng motion for reconsideration. Hindi ba trabaho din ang prosecution yon? Hindi naman po pwede na pwede lang pag kayo, hindi na pwede pag iba. Now the prosecution has actually filed a motion for reconsideration, and rightfully so, and not by this chamber. Noon kapag ka bumoto
kapag nung bumoto kami para i-remand ang impeachment complaint sa Kamara, pinapaboran daw namin yung nasasakdal. Sinabi ko na rin yan, na yung kontra sa impeachment at pabor sa impeachment, hindi ko didinggin. Na yung kontra at pabor kay Vice President Sara Duterte, hindi ko didinggin. Dahil may rason kung bakit babaeng nakapiring ang mata ang simbolo ng ating hustisya, na humahawak ng espada sa kabilang kamay at panimbang sa kabilang kamay. Dahil wala po dapat kinikilala ang hustisya na personalidad. Sino man ang nasasakdal, dapat pareho lamang po ang ating mga magiging desisyon. Sabi din nila, will of the people daw ito. Sino ba si people? Balikan po natin ang naging desisyon ng Korte Suprema. Ang problema sa kanila, lagi nasasabi taong bayan sila. Sila lang taong bayan. Yung mga DDS hindi na taong bayan. Grabe naman. Anong definition ninyo? Ayon sa desisyon ng Korte Suprema sa panunulat ni Justice Malcolm sa Alejandrino versus Manuel Quezon, pinag-aaralan po ito ng mga first-year law students. Quote, the judiciary under its powers to interpret the Constitution and the laws has the duty and the right to declare what the will of the people is as expressed in the fundamental law of the land. Hence, where the acts of the executive or legislative departments violate the will of the people as expressed in the organic law of the land, it is the sworn duty of the judiciary to interpret and to declare that will of the people and the right of the citizen has been violated and or transgressed. Allow me to answer a few more, Mr. President, Your Honor. As I stated earlier, sabi ng ilan, hintayin natin na maresolbahan ang motion for reconsideration. Pero dun sa parehong araw na naghain ng motion for reconsideration ng Kamara, nagsalita ang tagapagsalita ng Korte Suprema at sinabing immediately executory pa rin ang desisyon. Sinahid ko rin kanina ang Section 1, Rule 16, AM number 10-4-20 ng Supreme Court na nagsasabi na ang resolusyon ay magiging executory lamang kapag ka ito'y nagkaroon ng entry of judgment maliban na lang kung sinabi sa desisyon na ito'y immediately executory na siyang nangyari sa kasong ito. Binanggit din kanina ni Senator Cayetano ang Section 4, Rule 39 ng Rules of Court na nagsasabi na immediately executory na mga desisyon ay hindi kailangan maghintay na maresolbahan anumang apela o motion for reconsideration na nakabinbin. Ginagamit din ang operative fact doctrine. Ang operative fact doctrine po ay exception sa rule ng null and void ab initio. Ito po ay hindi rule, ito ay exception sa rule. Gamit po ang sinulat na desisyon ni Justice Tony Carpio sa League of Cities versus Comelec. Ito ang sinabi po niya. The invocation of the operative fact doctrine is an admission that the law or act is unconstitutional. Bago po natin sabihin, gamitin natin to. Aminin niyo muna. Illegal at bawal ang ginawa ng Kamara. Sa parehong desisyon, sinabi din ni Justice Carpio, it will open the floodgates to wanton enactment of unconstitutional laws and the commission of unconstitutional acts and a mad rush for their immediate implementation before the court can declare them unconstitutional. This view, according to him, is an open invitation to serially violate the Constitution and be quick about it, lest the violation be stopped by the court. Sinabi din po ni Justice Carpio sa desisyong Aralio versus Aquino. Ayan na, napapahiya si Carpio dito eh. Ang mga sinahit ni Chis, yung mga dating sinabi ni Carpio. Ngayon, iba naman si Carpio. Those who acted in bad faith with gross negligence cannot invoke this doctrine. Hindi po pwedeng pakinabangan. Okay, operative fact doctrine ang kaya pinagsasabi ni Chis Escudero. Para sa mga tao na hindi mga abogado, ang operative fact doctrine ay ganito po yan. May isang bagay na ginawa ang pamahalaan o ang isang congressman o ang isang senador. Nung ginawa niya sa panahon na yun ay wala pang desisyon ng Supreme Court na null and void yan. Pero inosente siya sa pagsagawa. Kaya ginawa niya. Ngayon, nang sinampa ng kaso yan at umabot sa Supreme Court at nag-decision Supreme Court,
Hoy, bawal yan from the very beginning. Anong mangyari doon sa ginawa? Pinagkagastasan na. Pinagkagastusan niya na, binayaran na ng pera ng gobyerno. Ikukulong ba siya? Kaya in good faith naman siya. Hindi niya alam. Yan po ang aplikasyon ng tinatawag na operative fact doctrine. Ibig sabihin ko may masamang balak naman siya na pinapaikot yung batas, hindi siya pwedeng patawarin sa tinatawag na operative fact doctrine. Nung taong gumawa ng unconstitutional at illegal act, ang doktrinang ito, pwede lamang po itong gamitin ng mga partidong walang kinalaman dun sa ginawang mali, masama o dinaayon sa saligang batas. Ika nga, he who comes to equity must come with clean hands, and he who seeks equity must likewise do equity. Mr. President, distinguished colleagues, kinondena din ng ilang legal luminaries tulad ng Felconsa na dating pinangunahan ng nanguna sa impeachment complaint na si Speaker Romualdez, ilang taon lamang ang lumilipas, na hindi daw, bagong requirement daw ang due process. Dagdag daw ito. Mr. President, Your Honors, they should read Francisco again. They forgot that lack of due process in the impeachment process had been raised and in fact was specifically mentioned in the separate concurring opinions. And allow me to quote the concurring opinion of Justice Panganiban. The due process clause enshrined in our fundamental law is a condition sine qua non that cannot be ignored in any proceeding, administrative, judicial, or otherwise. It is deemed written into every law, rule, or contract, even though not expressly stated therein. Hence, the House rules on impeachment, insofar as they do not provide the charged official with number 1, notice, and number 2, opportunity to be heard prior to being impeached, are also unconstitutional. Needless to say, the due process limitation on the impeachment process was already discussed in Francisco. May pumalag ba nun? Wala. Yung nagre-reklamo ba ngayon kaugnay sa bagong requirement yung due process, nag-react nung sinulat ito at naging bahagi ng Francisco ruling? Hindi ko rin po napansin. Sinabi din po ng ilang legal luminary, partikular binanggit din ito ni Speaker Romualdez, when the court begins to create rules on how it and other high officials may be impeached, it risks writing the terms of its own immunity. This point was also discussed in Francisco. Ang sabi ng korte nito, illogical ito at non-sequitur. Alalahanin po natin. Hula lamang yung gagamitin din ito pabor sa kanila. Sa kaso ng Francisco, nakaupong Chief Justice ang nasasakdal. Pero sinabi mismo ng korte, hindi bali yan. Hindi namin pinapaboran ang kabaro namin sa pagbaba namin ng desisyong ito. Mr. President, the Constitution establishes a system of checks and balances, not a system of retribution. Threatening the Supreme Court with impeachment simply because one disagrees with the ruling. Yan nag-warning, nag-threaten si Romualdez na impeach ang mga mga justices sa Supreme Court. Kapag hindi umayon sa kanilang decision sa motion pre-consideration nila. It's a dangerous assault on our constitutional order. The Senate, Mr. President, stands ready to uphold the integrity of the Constitution as well as the institutions created under it. My dear colleagues, we are told that to honor the court's ruling is to betray the truth, that by choosing fidelity to the law, we somehow abandon accountability, but nothing for me could be further from the truth. To disregard the ruling would not only defy the Constitution, it would drag the nation into a crisis it can ill afford. It would erode the authority of our laws, embolden those who believe they are above it because they know it all or simply know better. To those seeking to disregard the Supreme Court's decision, I ask these simple questions, Mr. President. Again, in light of the Francisco ruling on former Chief Justice Davide, and it was okay then because they did not want then Chief Justice Davide to be impeached. Are you truly for accountability? Ibig sabihin, sa panahon na yun na si Chief Justice Davide ang ini-impeach, ini-invoke nila ang Ernesto Francisco Doctrine. Pero ngayon,
na hindi na si Chief Justice ang ini-impeach, si Sara Duterte na, at galit sila lahat sa mga Duterte, ay ini-invoke nila. In-invoke pa rin nila yung Ernesto Francisco Doctrine. Or simply anti-Duterte? Do you truly respect and want to preserve the Constitution, or you simply hate the Vice President? Are you serving the nation's interest or protecting and pursuing your own personal ambitions or agenda? Are you fighting for truth, or are you simply after revenge? Do you really want a trial, or do you just want a conviction? Do you really believe that we are wrong? Yan ang gusto kong punto. Yung mga nag-iiyakan, nagrarally, nagpapile ng kung ano-ano, ang gusto nila dyan hindi trial. Ang gusto nila conviction. Simply think and feel entitled and believe that you are always right. Remove the name, Mr. President, of the Vice President in this case. Apply the decision of the High Court, as Senator Cayetano said earlier, to another impeachable official. Would our positions, would your positions be the same? Yan. Kung hindi si Sara ang ini-impeach, pareho pa bang pues ang inyong kwan? Iyak niya ngayon? When I was faced with this situation, Mr. President, I respected the court's decision, even if I disagreed with it. I'm still voting to respect that court's decision. As quoted at the start of my speech, Mr. President, the dispensation of justice over the course of time should be unaffected, whomsoever stood to benefit or suffer therefrom. The courts should be unafraid of whatever imputations or speculations could be made against it by those disagreeing. I will not cast a vote that says complying with the Supreme Court ruling is optional. Anyone who will say, I will respect the Supreme Court today and condemn it tomorrow, is not showing fidelity to the Constitution. It is submission to the passions of the day, to the shifting winds of public sentiment that may or may not be just. Fidelity to the Constitution, Mr. President, must prevail even when it is unpopular, inconvenient, or misunderstood. In fact, Mr. President, distinguished colleagues, it must prevail especially when it is unpopular, when it is inconvenient, and misunderstood. Finally, Mr. President, let today's verdict be a stern and unequivocal warning to anyone who would dare use the Senate for their personal battering ram to further their personal political ambitions. To the House of Representatives, I say, do not allow yourselves to be used for the blind hatred and ambition of a few who did things haphazardly, gravely abused their discretion, and violated due process rights under the Constitution as found by the High Court itself. In spite of all these, you expect everyone to roll over in obedience. When we did not, you moved hell and high water to destroy personalities, malign reputations, and tarnish institutions. To these people, I say this. Yan, parang sinasabi niya, tinitira niya ko sa flood control projects kaya kumo galit kayo sa akin dahil kay Sara Duterte. The Senate is not your playground to run after your political enemies. We are not an accomplice in any grand scheme. While others may be willing to play your game, I am not. I will never bow to a mob. I will never cower to the shrillest of voices. Let history, Mr. President, record that in this moment, we chose the Constitution. We chose the rule of law by defending the integrity of the Supreme Court and maintaining the system of checks and balances under our Republican system of government. Let this chamber be remembered, not for the passions we inflamed, but for the principles we upheld. I vote yes to the motion, Mr. President. I vote yes to the rule of law, yes to the Constitution, yes to the supremacy of the Supreme Court in interpreting it. Thank you, Mr. President. Yan So yan po ang ugat ng lahat. Ang ugat ng lahat ng ito. Na kung bakit galit na galit sila daw kay Chis Escudero. So yan naman si Chis Escudero, napuno na siya nung tinatapunan siya ng putik na siya po daw ay nakialam, sumingit ng pondo para sa flood control projects at kaibigan daw niya yung si Lawrence Lubiano na may-ari ng
Centerways Construction Development Corporation na nakakuha ko ng 4 na bilyon na kontrata sa flood control projects. Okay, ako naman, ang tayo ko sa flood control dapat tama na yan. Ayusin na natin. Sundin na lang natin kung anong natural course of time, natural course ng ating lupa. Tingnan mo ang ating mga lupa, bakit may ilog? Unang tanong ko sa inyo, bakit may ilog ang lahat ng lugar natin? Para sa pasunod na tanong, para saan ang ilog? Bago naging simento itong bayan natin, bago nagkaroon ng mga gusali, bago nagkaroon ng mga kalsada, bakit may mga ilog? At bakit nandyan yung mga ilog? Sa panahon na yun na wala pa yung mga gusali na to, wala pa yung mga lipunan natin, bakit wala namang baha? At ang ilog na yan, kung lalakas ang ulan, ay dyan po dumadaan ang lahat ng tubig na bit-bit ng ulan. Ibig sabihin, sapat po yan na ginawa ni Allah, ginawa ng Panginoon. Na ang mga ilog na yan ay dyan lahat dadaan ang mga baha kung tuwing may ulan. So, ibig sabihin po, tama rin si Ramon Ang, linisin mo lang ang lahat ng ilog, wala na pong baha. Kukunti na lang yung mga bara-bara sa basura, dahil sa basura, yun na lang ang problema mo, pero karat-karat na lang yan na pagbaha. Ngayon, panahon na siguro na tigilan na yung flood control projects na yan. Kung mayroon may isang malaki, bakit ang ilog? Ayaw na ayaw ko yung ilog, lagyan mo ng diki. Pag nilagyan mo ng diki, ang ilog, tingnan mo, nasisira. Tapos lagyan pa ng diki na, ang nilalagay na patibay ng simento sa gitna, hindi bakal, kundi yung kawayan. Nako, tigil-tigilan na nga natin ang sarili nito. Imbes na igastuhan natin ang pera sa flood control, hayaan na lang natin ang ilog natin, linisin na lang natin. Mas maganda pa nililinis ang ilog. Sikapin natin ang lahat ng mga nakatira sa tabing ilog na sila ang mamuno, swelduhan natin sila. Yun na lang po. Imbes na mamigay kayo sa tupad na yun na lang ang gawin ng mga mag-volunteer sa tupad. Doon ka manilbihan sa kung saan lugar may mga ilog sa inyong lugar. Kung wala ka trabaho, permanente na, mag-hire na ang gobyerno ng mga tagalinis ng ilog. At kailangan ang paglilinis ng ilog, pagtanggal ng silt, kailangan po yung ating backhoe ay naka-permanente dyan. Iyan ang pinaka-importanting equipment o equipo. Kaya wag na tayo maggumawa ng mga proyekto na lagyan natin ng diki ang gilid ng ilog. Kasi kung nilagay mo ng diki, ang tendensiya mo ay pailitin mo yung daanan ng ilog. Pag pinaliit mo, pag oras ng pagbaha, lalaki yung tubig, kakainin din yan. Tama si Ramon Ang, bawiin ang lahat ng mga titulo na pinamigay sa mga manggahan floodway. Sa lahat ng mga lugar kung saan bakit ginagawa ni riverbanks. Pagdating ng malaking baha dyan sa Marikina, bakit may maganon riverbank sa Marikina? Kasi po dumating ang araw sa panahon nung wala pa tayo dyan. Sa ginawa ng Diyos, ay nagkaroon ng malaking baha. Kaya nagkaroon ang riverbanks ang laki ng riverbanks sa Marikina. Ang mga banks, palpang na mga ilog, ay sa Waterloo natin, ay laan po yan sa mga baha. At bakit natin gagawa ng kalsada? Tigil-tigilan nga natin ating sarili. Huwag na kayo maglagay ng diki dyan. Okay? Siguro ganun na lang siguro ang gagawin natin at maraming salamat po. At mag-shoutout lang ako. Si Miramon Weibo, ay, sir, humanity has always had a flair for guilt. Ang galing na. By association, Abraham Lincoln, yung literary si Mr. Literary Man, si Miramon Weibo. Kasama ko mga sports writers kami nung araw. Jem He, kilay na lang matitira dyan kay Keso. Malapit na kayo magiging twin toto, laglag buhok. Ay, kung mga ganun kasi mga salita mo,
ay gumagamit ka po ng personal weakness. Anong tawag namin dyan? Ad hominem. Tumitira ka ng personal na kahinaan ng tao. Buti na lang, gwapo ako. Kung hindi, pag tawag-tawag kasing kalbo, parang nilalait mo rin ako, di ba? Sobrang paliwanag. Hindi po siya guilty. Pasensya na po. Jimmy, hindi po paliwanag. Ang pinakalambuod ng laman ng kanyang speech ay tinitira niya po ang lahat po na kumukontra sa decision ng Supreme Court. At wala naman ang lahat na kumukontra, mali-mali naman po. Lahat ng lahat ng mga sinasabi, mali-mali po. Wala nang isang ginagawa kundi kontra just for the sake of kontra. At nakakaasar nga titingnan, no? Tinatawag na sarili nila na luminaries, legal luminaries, pero bakit mali-mali? Kasi nagiging legal mercenaries na sila, Jimmy. Binayaran sila ni Romualdez kasi si Romualdez ang unang-una may gusto ng impeachment kasi ayaw niya mananalo si Sara pagka-presidente. Yan po ang totoong dahilan yan. Kayong mga kontra Sara ay nilalaro ng inyong damdamin. Ang may utak ng lahat nito si Romualdez. Ganun lang, hindi nyo ba kita? Ano ba kayo? Matalino kayo o hindi? Nakikita nyo ba ang lahat ng galaw? Hindi. Si Jimmy, pabor kisa sa gusto mo niya keso, ay ang sa atin, batas tayo nag-argumento. Hindi yung galit ka lang kay keso. Huwag naman. Tirahin mo si keso sa ginawa niyang Ang tinitira sa kanya na inaamin naman niya, binigyan siya 30 million ng pagkampanya. Is that so? Senate President lang siya. Ano ang power niya magbigay ng kontrata sa Centerways kay Lawrence Lubiano? Anong power niya? Hindi pa nga natin alam kasi ang mga proyekto na tinutukoy ay sa Sorsogon lahat ng mga flood control projects. Hindi na siya gobernador. Hindi na siya senador, hindi pa siya senador. Nangyari 2022, naging senador na siya. At wala siyang ginawa doon, sabi niya, kasi ang 2022 na budget na flood control projects ay ginawa yan noong 2021 na siya ay gobernador pa ng Sorsogon. So paano sabihin ang kanyang katwiran po, GMHA, si Zaida Villafranca, si Memi Authority, imposible na si Chis Escudero ang nagsingit ng budget para magkaroon ng kontrata ang kanyang kaibigan na si Lawrence Lubiano na may-ari ng Centerways Construction Development Corporation. So totally inimbento lang talaga ni Romualdez. Kasi alam ni Romualdez pagdating sa Senado, kahit hindi binira ng Supreme Court, ay matatalo sila sa Senado. Yun po ang nakikita nila kasi kalabanan yung tinatawag na impeachment. Kasi nakikita nila, umpisa pa lang motion to dismiss na kagad. Yun po ang kita. Kailan ba nagsimula yung naglabas ang issue laban kay Chis? Di ba yung nag-motion to dismiss si Bato at saka binalik sa House of Representatives yung impeachment? Naintindihan nyo ba yon? So, Bert Animation, masarap ang piatos with cheese. Okay, ito naman, Bert Animation, ano bang piatos? Matanong ko kayo, prangka-prangkahan tayo. Nang dahil lang ba sa resibo na may release piatos sa mga confidential fund ni Sara, ang inyong judgment call ay ninakaw niyang pera? Anong ebidensya niyo? May release piatos lang. Ang katotohanan ng buhay, pinangalanan lang po ng Merigis Piatos kasi po secret fund yan. Ang pakay po ng confidential fund ay sa ilalim ng batas ay ibibigay sa mga informant. Mga informante na nagbibigay, papatayin sila kapag malalaman na sila nagbibigay ng pera. Halimbawa ko sa iyo, tanong kita, Bert Animation, kung ikaw ba may medyo maisip, kunti, laliman mo pang isip mo, pwede kita matanong, paano natuntun ng SAF, yung namatay ng SAF 44, paano nila natuntun kung saang lugar yung bomber ng number 1 bomber sa Asia na si Marwan? Paano? Gamit po yung confidential fund, Mr. Bert Animation. Binigyan nila pagkarinig ko, binigyan nila 20 million yung katabi, yung laging nagbabadi-badi kay Marwan
at binigay niya ang cellphone number niya. Yun lang ang kailangan ng PNP SAF. Yung cellphone number lang kasi gagamitan nila ng GPS. Malalaman lang ngayon kung saan banda napunta si Marwan. At karagdugtong pa niyan, may contact na kung saan talaga. So sa isang kubo doon sa Mama Sapano, napatay si Marwan. Hindi mahahagilap si Marwan kung walang secret birth animation. Ibig sabihin po, wala pong eksaktong amount kung magkano ang ibibigay mo sa bawat impormasyon na makukuha mo. Ngayon, hindi natin pwedeng sabihin kung sino yung tao na nagbigay ng impormasyon sa pamahalaan ni Noynoy Aquino para mahagilap si Marwan. Isa pang ehemplo na ibibigay ko sa inyo. Paano natagpuan ng United States Navy SEALs Team 6 kung saan si Bin Laden? Hindi mo ba alam kung paano natagpuan? Ito po, ayon po sa documentary na nilabas sa YouTube ng CIA, ang pangalan po, ang title po ng documentary ay Zero Dark 30. Panoorin mo po sa YouTube, Zero Dark 30. Sa Zero Dark 30, kinwento na bumili ng isang bagong Ferrari na sports car ang CIA na mga ahente. Ibinigay sa isang tao na nagbibigay ng telephone number para kung saan nagbabaka sakali pa lamang sila kung matatagpuan si Bin Laden doon. Alam mo ba, Bert? 10 taon ang paghahanap ng US government kay Bin Laden. At least natagpuan. Nandun lang pala nakatira, katabi ng Pakistan Military Academy School. Okay? Siguro naintindihan niyo siguro kung anong ibig sabihin. Ang ibig sabihin po, kung may resibo na Perikis Piatos, pwedeng nangyari na binulsa ni Sara. Pwede rin nangyari na hindi niya binulsa. At alam naman natin sa Quadcom hearing at sa Good Government hearing ay naibigay doon kay Colonel Nolasco, Dennis Nolasco at Colonel Raimundo La Chica. Mga intelligence officers sila ng Armed Forces of the Philippines. Maliban doon, ang binigay sa kanila dalawa, kahit si Antonio Carpio ay umaamin na hindi alam kung saan napunta ang pera pagkatapos binigay sa mga military officers. Ibig mo sabihin ng military officers na yan, binigay nila kay Sara ang pera. Pwede. Wala ko nang sikon sabi na hindi pwede. Ang problema na po, wala rin tayong ebidensya. At kung wala tayong ebidensya, pwede ba nating ipagpatuloy yung tinatawag na wala namang ebidensya? Next, pag-usapan na rin lang naman natin si Sara. Ang sinabi ng Supreme Court, hindi mo pwede gamitin ang mga nagawa ni Sara noong hindi pa siya Vice Presidente para sa impeachment. Kagaya ng confidential fund yun nung siya ay mayor pa ng Davao City, hindi pwede gamitin. Kagaya ng inaakusa ni Trillanes na mga bank accounts ni Sara at saka ni tatay niya. Hindi pa siya presidente nun. Mayor pa lang siya ng Davao. Kagaya ng mga pinatay ko sa Davao City, sa mga death squad ng Davao City. Hindi pa siya vice president nun. So at least sana naintindihan mo ng birth animation at GMHC ang paliwanag. Tanggalin niyo po yung galit sa dibdib ninyo at makinig po kayo ng tamang rason, tamang lohika, at tamang batas po. O, anong nabuking mo kurakot? Pag magsalita ka, pwede kang kasuhan ng libel ni Quezon yan. Ano bang ebidensya mo para sabihin mo na nabuking na kurakot? Wala pong ebidensya. Nag-report lang na yung kaibigan niya nakakuha ng kontrata. For all you know, kung ginawa naman nung Sinterwis ang kontrata, wala rin namang ninakaw. Ganun po yan. Dapat mag-isip tayo, pag once tayo umakusa, may hinahawakan kayong ebidensya. Sa ngayon, wala po tayong ebidensya. Although naniniwala ako na may nangyaring kababalagan. Pero hanggang doon na lang yan. Wala tayong karapatan umakusa na si Chis ay kumuha ng pera mula sa dugo ng flood controls. So, Argo, hello host, Alan D., Dr. Toto Tirador, makabatas. Makabatas lang po tayo. Hindi na tayo mawawala dun, sa batas lang po tayo. Ang haba ng
palusot. Hindi po yung palusot, Jim Itzy. Wala ka namang ebidensya para magpalusot. Unang-una, ikaw yung palusot, Jim Itzy. Bakit po? Kasi hindi mo binibigay yung totoo mong pangalan. Pwede kong sabihin troll ka. Pero pasalamat ka rin ako sa iyo at nakikinig ka sa akin. Si Susan, watching from Malaysia. O Susan, magandang gabi po. Jim Itzy uli, nagsasayang ka lang ng laway, keso. Galit na galit ka talaga kay Kon. Akala mo marami ka na kumbinsi, Jim Itzy. Merci Narvasa Suzuki. Gusto ko ang paliwanag ni Chis na sa batas sobra lang gahaman ni Rimulya. Sana matatapos ng administrasyon ni PBBM. Nakakapagod ng kawalang hiyaan nila sa taong bayan. Okay, Jim Itzy, believe pa naman ako dito sa iyo, Kiso. Huwag po kayo magbilib-bilib. Tingnan kasi magaling naman siya eh. Akala mo, bihira. Ang hirap pasagutin si Heart Evangelista. Hindi magaling siya na pasagutin si Heart Evangelista. Tsaka naging Senate President siya, naging Congressman. Magaling talaga siya. Ganun lang simple. Although pagdating sa pag-abogado, hindi ako maniniwala mas magaling pa siya sa akin. Kasi hindi po siya naging abogado. Naging congressman na siya at saka naging senador. Hindi siya nag-practice bilang pagiging abogado. So, Karaneng, good afternoon po, Dr. Kasing. Si Rafi Tolpo palaging sinasabi sa programa niya, cut the due process, ang kabastusan naman si Rafi. Paano mag-due process? Kung siya patayin na lang lahat ng tao. Argo, Chis, galing-galing. So, Chis, tama ka, sabi naman ni Argo. Kontra sa UN, Jim Itzy, yung ibang tao sabihin, magagaling. Heriberto Filemon Ninjapi, para walang discussion, ituloy ang impeach trial. Paano mo itutuloy yan? Maganda sana ang pakay, Heriberto Filemon Ninjapi, pero nilalabag, binaboy nila ni Romualdez. At marami kayong mga dilawan, mga pinklawan ang nadamay. Ay, nako. At si Dina Kapanti Dos, parang ang pugi ngayon ni Chis. Parang pugi ngayon ni Chis. Lynn Malado Lunas, Cupids, confidence sa sarili. Dina Kapanti Dos, sarap ng smile ni Pia. O nga, magandang smile ni Pia eh. Heriberto Filemon Indiapi, ibang isyo ang nakawan sa flood control budget. Argo, tama host, kaya inaaway nila si Chis. Jim Itzy, may evidence naman na kurakot si Keso. Saan ang evidence mo, Itzy? Ilabas. Tutulungan pa kita. Pag nakita ko yan, ako mismo bibira kay Chis. Wala akong pakialam kung nahanga ako sa kanya ngayon sa speech niya. Conrado Olipio, good evening, Dr. Katoto. Argo, si Tambi, lahat ang may pakana nito. O si Tambi nga. Heriberto Filemon Ninjapi, front lang mga kontraktor. Well, kung alam mo, bakit si Chis lang ba ang may hawak na kontraktor? Di ba mga kaibigan mong politiko meron din? Si Jim Itzy, hindi ba mas maraming kontraktor si BBM? Jim Itzy, pwede ba yan na may pera na kinurakot? Paano yun? Asa nga ebidensya mo? Heriberto Filemon Ninjapi, may pera sa baha. Nabaha ang pera. Nauna pa nabaha ang pera kaysa baha. Dumating baha, wala naman flood control projects ginawa. So Argo substandard, actually hindi lang substandard Argo, talagang walang ginawang project. Diniklara na natapos na kasi confident sila na kapag baha, wala nang audit, sabihin na ay naanod ng baha ang proyekto o gano'n lang ho. Jimmy Chen ang huli pa ako ng hipon sa ilog dati. Di manghuli ka ulit, baka may makuha ka pa. Jimmy Chen, ilog dati, ngayon, sapa, hindi lang po dyan ilog, marami pang iba sa ilog. Root stair, ito po, Manggid, Bien Riquelme, Dek Toto, alam mo, itinaas mo ang level ng vlogging, salamat, hindi BBM, hindi DDS, basta sa batas. Sa batas po tayo. Pero sabi ko dito, kalaban ko, ayaw ko si BBM, pero binupuri ko po siya kasi siya po nagpasimula nitong tinatawag na pag-imbestiga sa mga flood control projects. Marami pala ito. Marami palang kababalaghan dito. Correct po, guwapa. GMHC, gusto po maging presidente ni Sara Toto. Of course, gusto niya maging presidente. Siyempre naman,
Alam mo ba, Jim Itse, ang lahat ng vice-presidente sa buong mundo, walang ibang ginagawa niyan araw-araw o aminin man nila o hindi. Nagdadasal niya sana mamatay ang presidente. Di ba? Ganun lang, para papalit naman siya. Edgar Nacion, Dr. Toto, once again, good evening po. Name Authority, tama Sir Toto. BBS, Las Vegas, nagkukunwari lang na hindi nila nakikita ang maling ginagawa ni Tambaluslos kasi mga loyalista at o nga, marami na mga budget na mga ayuda, mga akap, maraming ebidensya laban kay Tambaluslos. Boxput TV, yung Piatos informant yan para magtuturo ng mga hideout ng mga recruiter. Alam mo ba kung bakit na nagkaroon ng confidential fund ang DepEd at saka gamit niya sa OBP? Kasi marami pong mga estudyante natin, mga high school, na na-recruit po sa NPA. Yun po ang pakay ni Sara. Good evening, Katoto. Anthony Yabienko. Jimmy, ano na naman ang intelligence kailangan ni Sara? Ayun, sinabi ko na sa iyo, nung sa Department of Education po siya, maraming high school ang na-recruit ng NPA. Gusto niya kontrahin yun. Okay? Sa Mimi Authority, tama kasi, Toto. Makinig naman kayo kay Dr. Toto para may alam kayo. Teachers Speed TV, oras na para naglaga na contractor protect tamba. Anyway, that's only something to talk about pero hindi tayo pwede mag-akusa. Boxpot TV, Jimmy, na nasa committee ni BP Sara sa NTL. Wala na siya sa ILCAC ba yan? NTF ILCAC. Buwag, nabuwag na yun ata. Mayroon pa ata. Kita mo naman ang performance ng military kasi yung mga NTF ILCAC ang ginawa, naghanap ng ebidensya ng intelligence information din. At pinoprovide din sa ating Armed Forces of the Philippines. JMHC, bakit ayaw magpaliwanag ni Sara? Hirap. JMHC, okay, ganito po yan. Pag ikaw po vice-presidente, umuuko pa ka ng isang malaking opisina, mayroon kang tinatawag na separation of powers ng ating mga opisina. So, mas mataas pa ang rangko ng BP kaysa mga congressmen. So, bakit siya pupunta? Insulto yun sa kanya pag pumunta siya. Okay? At least, bumaba pa siya, naging humble pa siya. Nung pinatawag siya nung huling hearing, andun siya tapos tinigil naman ng committee ni Chua ang hearing. Nung pagkatapos dumating kasi dadalo naman si Sara pagkasunod na hearing, tinigil na nila. Hindi nila tinanong yung dalawang sundalo, si Colonel Chica at saka si Colonel Nolasco, kung saan napunta yung perang binigay sa kanila na pinangalan nila. Sila nagbigay ng resibo ng Merigis Piatos, yung mga kernel na yun. Hindi si BP Sara yun. So di na kapati. Hindi lang sa military ginagamit yung confidential fund. Sa lahat ng klase po na kailangan confidential. Boxpot TV, GMHC may tamang forum kung saan magpapaliwanag ang mga officials na sa COA. Kumpre sa COMA yun. Sa COA na yun ang kaso doon. Meme Authority, correct Sir Toto. Teachers PTV, GMHC, bakit siya magpapaliwanag kung wala naman siyang kasalanan? O ang ebidensya, si Merigis Piatos pa lang naman. So kung si Merigis Piatos, alam naman natin na ang gumawa ng resibo yung mga military intelligence officers. Hindi si Sara. Kumbaga binigay lang ni Sara yun. Ito yung resibo, binibigay ng mga intelligence officers. So, GMHC, hindi ka na abogado, Toto. Hindi po, abogado pa rin utak ko. Pero wala lang akong lisensya sa kasi tinanggalan ako muna ng lisensya. Okay? Hindi po nawawala ang mga isip ko, mga pinag-aralan ko ng dahil lamang na-disbar ako. At na-disbar naman ako para sa bayan naman yun. Lumaban ako sa korupsyon. At aking pagkakamali doon ay pinost ko sa Facebook yung aking reklamo na ginawa. So, GMHC, sabi na ni Teacher TV, BNHC, magpaliwanag lahat. Sabay-sabay sila buksan ang confidential funds. Baka mas maraming Merigis Piatos BBM. Kasi ang budget niya is 4.625 billion pesos. Squeezy, tapos GMHC, Jorem,
Si Mitzi, gusto ni Toto maging presidente si Sara. Walang problema. Pero tatakbo din ako presidente pag may chance ako. Andrea Guico watching from Singapore. Argo ako host. Ang pinagdasal ko makarma si Vice through mama niya. Yeah, okay na naman. Okay lang dasal. Wala kung hindi ko ma-question yan. Karapatan ng kahit sino magdasal. GMHA, kayo hindi... Kaya hindi ako naniwala sa iyo, Toto eh. O sige, wala pa akong I cannot compel you. Karapatan mo yan na hindi maniwala sa akin. Sa akin lang, makiusap ako na alamin mo naman na sana ang pagpaniwala mo ay nakabase sa kung ano ang batas at ano ang ebidensya o katotohanan. Okay? Salamat po, Jim H. Teodula Silodes, ano ang kanilang tutuloy? Tapos Jurim, naimbang Rabim, Sir, Doc Engineer Toto, watching from Ilocos Norte, Solid Duterte, my future President, BP Sara. O, naimbang Rabim, kada kayo amin. Mayap abenge sa mga kabalen ko. Tapos sa mga kamag-anak ko diyan sa Pangasinan, Masantos Yalabi. Tapos sa mga lahat-lahat na magandang gabi sa maayong gabi, maupay nga gabi, maradyaw nga gabi nga duyom, marayaw dum, mapia magabi sa inyo langon sa Barm area, tayo Sikitano langon mag-ari-ari. So tuhan tano isabu. Sabi ko, lahat tayo magkakapatid kasi ang Diyos natin ay isa lang. Okay, magandang gabi po sa inyong lahat.